Hi guys! So welcome back. So in this video, we have another question. Hi po, ask ko lang po paano po mag-alaga ng mollies? Ano po yung water needed nila and such po to keep them alive? I-share ko po dito kung paano ko sila alagaan, but this is my own techniques guys. So make sure to do your own research. Unang-una sa lahat is of course clean water. Kasi pag poor yung quality ng water natin, sila ma-stress, and pag na-stress sila, mas mabilis silang dadapuan ng sakit. So, dun sa iba kong na-research, brackish water din daw okay sa mga mollies. But not necessary talagang brackish water. Basta clean water without chlorine. Kung may chlorine yung water nyo, make sure to use water conditioner. Yung gustong pH level ng mga mollies is 7.2 to 8 pH level. Temperature naman nila is 24 to 28 degrees. Minimum of 10 to 20 gallons, pero depende yun sa dami ha. The bigger the better kasi they love to swim eh. Make sure na stable yung parameters like yung pH level and yung temperature ng water. Kasi if may big sudden change, possible po silang ma-stress and worse, masyugpay. Sa baba na aquarium ko nito, lahat ito female na balloon mollies. May veil tail, may lyre tail. Nag-iisa na yan, firecracker yan, platy. Male yan naman sila nagpapansinan kaya hindi sila magme-mate. Male naman to na balloon mollies, veil tail. Tapos yung mga firecrackers dito na platy, female. So hindi din sila magme-mate. Then everyday 10% water change yung ginagawa ko since at least 7 times a day ko sila pinapakain to prevent yung high spike ng ammonia and nitrite. And then dito sa aquarium ko, ito aquaspeed to na filter pump, and then nilagyan ko rin ng sponge filter, heater, overhead sump. And then dito sa taas, sponge filter. Ito lang yung filtration niya, tsaka tong acrylic overhead sump na to. Pero papalitan ko na yan. Nag-order na ako ng sing size nitong overhead sump na to. And since rimless kasi to, papa-customize ko pa tong stand. Ganito yung paggagawa ko dun sa stand. Sarili siyang gaya ng sump. Nahihinaan kasi ako dun sa filtration system nito eh. Kaya bibili ako ng Sibillion na pump filter, and then ayun nga, kasing laki nitong overhead sump filter na to. So sa overhead sump filter na to, ayan, may magic filter, 8D cotton filter, and yung black biochemical foam filter, mga Baki rolls, lava ring, and ceramic ring. So sa food naman, ito yung bago kong order ngayon, itatry ko to parehas. Tsaka tong Mutant Lab, dito ko ibababad yung mga food nila. Meron din binigay sa akin si Kuya Fish Fanatics, freebie niya to nung umorder ako sa kanya ng balloon molly. So sarili niyang gawa na food to. Gel food din to. Gaya nito, gel food din to. Yung mga na-try ko ng gel food dito, yung mga gel food nila Kuya Oyi Pet Shop at Kuya Renzi. Sila yung mga seller din ng balloon mollies. Ito yung ginagawa kong steam egg para sa mga goldfish ko. So, pinapakain ko rin to sa balloon mollies ko and sa firecracker kong platy. Kababad sila sa probiotics. Ito yung ingredients nung steam egg. Si Mizuho, Hickory Lionhead, Hickory Purple, Bloodworm Pellet, Tubifex, Deep Blue Baby Brine Shrimp, astaxanthin, spirulina. As you can see, nag-hatch din ako ng BBS kasi meron na akong fry na balloon mollies. And by the way, itong steam egg, hinaluan ko din to ng broccoli para sa fiber nila. And then garlic because it's anti-parasite. Kakaboil ko lang ng green peas. Papakainin ko din sila ng green peas, pati yung mga fancy goldfish ko. Kaya din sila kakain ng green peas kasi prone din sila sa bloating and SBD. Kasi nga, compact din yung bodies nila. Parang yung mga goldfish ko, short body sila, kaya prone din sila sa SBD. So, pag na-overfeed nyo sila, magkaka-SBD sila. So, to prevent that, broccoli and green peas, once a week. Ako naman kasi, once a week and every last feeding. Tapos, so once a week fasting, no feeding to prevent SBD. Make sure to do your own research, guys.